Ito ang kasaysayan ng kaisa-isang tao na di umano ay tumalo sa legendary martial arts expert na si Bruce Lee. Ano ang ginamit niyang technique para matalo niya ito? Gaano ba talaga siya kagaling at bakit hindi niya ipinaalam na natalo niya si Bruce Lee? Kilalanin natin si Trovador Ramos, ang founder ng Filipino martial arts na TRACMA. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay makikita at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Si Trovador ay isang Filipino martial arts expert. Nagsimula siya sa paghasa ng kanyang talento sa edad na 6 na taong gulang sa San Antonio, Zambales, kung saan inaral niya ang iba't ibang martial arts gaya ng boxing, arnis, jiu-jitsu at iba pa. Ilan sa mga unang nagturo sa kanya ay ang Hapon na napang-asawa ng kanyang ate. Ito ang nagturo sa kanya ng jiu-jitsu at isang Chinese naman ang nagturo sa kanya ng kung fu. Ayon kay Trovador, tinuruan siya ng mga ito nang makita nila kung gaano talaga siya kahilig sa mga combat sports. Kahit saang lugar sa Pilipinas ay makakakita ka ng tumatangkilik ng combat sports. Isa na dito ang lugar ni Trovador. Kumikita din ng pera ang mga manlalaro dito, kaya naman ay sumubok na din itong si Trovador. Dahil bukod sa magagamit na niya ang kanyang hilig, ay kikita pa siya dito. Dumadayo siya sa iba't ibang lugar upang lumaban. Ang premyo noong panahong iyon ay 50 pesos. Malaking halaga na noong panahong iyon. Dito, mas nahasa pa ang talento ni Trovador sa pagiging isang martial artist. At mula beginner ay umangat na ang kanyang level. Mula sa pagiging manlalaban ay napunta naman si Trovador sa pagtuturo. Dumating ang panahon na nag-asawa na si Trovador. Nag-aalangan siya kung kakayanin ba ng martial arts na buhayin ang kanyang bubuing pamilya. Nang makilala na ang kanyang pangalan sa larangan ng martial arts ay saktong nakilala niya rin si Captain Andy Cascante, kapitan ng US Naval Security Department. Ginawa siyang chief instructor of martial arts nito sa kanilang US Naval Base sa San Miguel sa may Subic Bay. Itinatag ni Trovador kasama ang ilan pang instructor ang isang gym sa Olongapo at tinawag nilang International Real Combat Judo Karate. Ayon kay Master Trovador, nasa 500 sundalo ang pinaturuan sa kanya sa baseng iyon. Sa panahong ito ay isa siyang instructor sa umaga at musikero naman sa gabi, kung saan natugtog siya ng saxophone sa Officers Club sa loob din ng base. Dahil sa kanyang galing sa martial arts, marami siyang nakilalang iba't ibang martial arts expert at marami na rin siyang napuntahang lugar para ituro ito. Pagkakabuo ng TRACMA. Si Trovador at ang kanyang mga kapatid ay pare-parehong mga musikero. Kasama ang mga ito ay naglakbay sila papuntang Singapore, kung saan gamit na niya ang pangalang International Real Combat Judo Karate upang ipakilala at ituro ang kanyang estilo ng martial arts. Nakilala niya ang mga victor dito na tinatawag na Big Four. Isa na dito sina Willie O na mataas ang tungkulin bilang isa sa mga elite bodyguards ng dating Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Si Michael Wong na kinikilala ng mga conservative martial artists, si Lim na Jack sa kahit anong martial arts at si Kong sa judo. Talagang mga professionals ang mga ito ayon kay Trovador. Tinesting di umano ng mga ito ang kanyang estilo. Tiningnan nila hindi naman daw karate ito, bakit International Real Combat Judo Karate? Tinesting muna umano siya ng mga ito. Una ay isa-isa siyang nilabanan ng mga ito at ayon kay Trovador, tinesting muna nila ako, isa-isa. Pagkatapos, nung naramdaman ko, nagkaroon na ako ng talagang parang naramdaman ko ang pagod. Pinagsabay-sabay ko na sila. Yun, sa awa ng Diyos, ay hindi nila ako napabagsak. Sila umano ang bumagsak sa tinatawag ni Trovador na pulling under different condition. Yon ang tinatawag na Superman attack. Ayon pa sa kwento ni Master Trovador, nakita ng mga ito na iba ang kanyang estilo, kung saan sinabi ni Trovador na ikinonsolidate niya ang mga nalalaman niyang martial arts. Pinaghalo-halo niya ito. Dito umano nagkaroon ng ideya ang mga ito na bigyan ng bagong titulo ang kanyang estilo. Isinuggest nila na dapat itong ihango kung saan siya ipinanganak, pangalan niya at lahi. Ngunit nang malamang isa siyang Pilipino ay gusto din di umano ng mga ito na makasama, kaya Asian na lamang ang gamitin. Dito nabuo ang pangalang Trovador Ramos Asian Consolidated Martial Arts o TRACMA.
Inirehistro nila ito sa City Hall sa Singapore at pagkatapos ay kasama na rin silang nag-promote ng Trakma doon. Di nagtagal, kumalat ang popularidad ng Trakma. Nakarating din ito di umano kay Prime Minister Lee Kuan Yew. Inimbitahan siya nito upang personal niyang maipakita ang Trakma sa kanya at kung magagamit ba ito kapag ikaw ay napapaligiran ng maraming kalaban, may mga patalim at iba pa. Naipasa ito lahat ni Trovador at hindi naglaon ay kinuha siya nito bilang martial arts instructor para sa mga Singaporean security personnel. Hamon ni Bruce Lee taong 1971. Umuwi si Trovador sa Pilipinas, ngunit wala pang isang buwan ay inaya na naman siya ng kapatid niya upang tumugtog at ngayon naman ay sa Hong Kong. Isang araw ay pinuntahan siya ng kaibigan at kaeskwela ni Bruce Lee na si Benny Liao, isang martial artist din na kilala bilang the fastest son of Hong Kong. Hinamon siya nito sa laban upang masubukan ang kanyang teknik, ngunit tumanggi si Trovador. Sinabing pumunta siya ng Hong Kong upang tumugtog at hindi para manakit, ngunit mapilit si Benny. Kaya naman nag-sparring na sila. Ang ending nito ayon kay Trovador ay ang nag-side pull siya. Bumagsak si Benny pero nanginginig na ng tumayo. Sabi di umano nito, nakita na niya ang tunay na martial arts. Sa huli ay naging magkaibigan sila ni Benny Liao. Ito rin ang nagsabi kay Bruce Lee tungkol sa naiibang teknik ni Trovador sa martial arts. Makikitang magkasama sina Trovador Ramos at Bruce Lee sa isang litrato na di umano ay kinuhaan mismo ni Benny Liao, ang lalaking una na niyang tinalo at common friend nila ni Bruce Lee. Ayon sa panayam kay Master Trovador, matapos ang 4 na araw, sakay ng isang kotse ay pinuntahan ni Bruce Lee at Benny Liao si Trovador upang kausapin. Nais siyang imbitahan ni Bruce Lee sa studio. Matapos ang 2 linggo ay dumating sina Judo at Benny upang sunduin si Trovador papuntang Diamond Hotel, kung saan inabutan nilang nagsushooting si Bruce Lee para sa pelikulang The Way of the Dragon. Nang makita sila na Bruce Lee ay tumigil ito sa pagsushooting at pinapasok sila sa isang kwarto. Dito ay nag-usap sila tungkol sa anong martial arts ba ang ginagamit ni Trovador. Trakma ang sagot niya. Ilan pa sa tanong ni Bruce Lee di umano sa kanya ay kung siya ba ay Filipino at kung kakayanin ba ng Trakma niya ang bilis ng kanyang martial arts style. Kung saan sinagot naman ni Trovador ito na ang bilis ay ikamamatayan, lalo na kung di mo alam gamitin, lalo na kung wala sa timing. Mind over matter, sabi pa niya sa sarili niya. Nag-request na dito si Bruce Lee na kung pwede bang makita at tumayo ito. Pinatayo din siya. Pumorma na si Bruce Lee, itinaas ang kamay at alam na ni Trovador na lulokso ito at naiwasan ito ni Trovador at nakapag side pole. Kinuha ni Bruce Lee ang biaked o nunchucks. Muling napatumba si Bruce Lee pero hindi na nila pinagpatuloy pa ang laban. Aniya, gulat ang naging reaksyon nito sa nangyari. Dumaan ang ilan pang araw nang puntahan siya ni Bruce Lee sa pinagtuturuan niyang Filipino club. Sa ibang balita ay naganap naman ito sa private fighting arena ng Diamond Hill na pag-aari ng Golden Harvest Production. Bukod sa kanyang mga estudyante ay naroon din daw umano ang ngayon yumaunang si Mr. Cascante, pati na rin si Benny Liao. Ikalawang hamon. Hinamon muli siya ni Bruce Lee ng sparring. Sa una ay tumanggi itong si Trovador dahil maraming nanonood at iginagalang niya si Bruce Lee. Ngunit gusto daw talaga nito, kaya pumayag na siya bilang respeto sa kapwa niya martial artist. Nagsimula na ang laban. Ipinakita ni Bruce Lee ang mga teknik niya sa pakikipaglaban. Ilan na dito ang boxing, taekwondo, Wang Chun at ang sarili niyang Jeet Kune Do. Habang ang kay Trovador naman ay ang Trakma. Sa una ay nasangga ni Bruce Lee ang atake ni Trovador. Ngunit nang mapatalikod si Trovador at susugod si Bruce Lee ay nabalikan niya ito at nadibdiban gamit ang sipa, back kick. Ayon pa kay Trovador, matapos nito ay zigzag naman ang kanyang ginamit. Ginamitan muna ng kamay bago sipa. Mabilis si Bruce Lee, pero inaayon ni Trovador ang kanyang galaw gaya ng sa musika. Gamit ang offbeat at downbeat moves, gamit ang rhythm at imahinasyon, ay na-anticipate niya ang mga galaw ni Bruce Lee at dahil dito ay natalo niya si Bruce Lee. Ngunit dahil mataas ang respeto ni Trovador kay Bruce Lee, ay sinignalan niya ito na itigil na ang laban at iyon na nga ang ginawa ni Bruce Lee. Dito na inanunsyo ni Bruce Lee na kanyang pinopromote ang movie niya na pinamagatang Enter the Dragon at ang alok nito kay Trovador
Trovador na isang role sa movie na siyang buong paggalang na tinanggihan ni Trovador. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan nila. Hindi nagtagal ay muli siyang kinontak ni Bruce Lee upang magpaturo ng Drachma. Taong 1973, muling inimbitahan ni Bruce Lee si Trovador upang gumawa ng pelikula kasama siya. Ito ay ang The Rhythm Man at The Dragon, kung saan makakatambal sana niya si Bruce Lee sa pelikula. Ngunit binawian ito ng buhay noong ika-20 ng Hulyo 1973. Isang Amerikanong producer ang nakakita umano sa sparring ni Bruce Lee at Trovador ang nag-aya sa kanya ng isang directorial action job sa kanyang kumpanya. Isang oportunidad na kinuha ni Trovador para maipakalat pa ang Filipino martial arts na Drachma. Marami siyang narating na mga lugar at naturo ang mga tao. Nakapagtayo din siya ng mga gym sa iba't ibang lugar. 1974, nang makabalik siya ng Pilipinas ay nakapag-acting siya sa pelikulang The Red Belt Master, Sandugo noong 1975 at iba pa. Isa pa sa pinagpatuloy ni Trovador ay ang pagiging musikero. Nagtrabaho din siya bilang isang musical director sa Hong Kong habang ipinagpapatuloy ang pagtuturo ng Drachma. 1988, nang dumating ang dalawang pinakabatang anak ni Trovador sa Hong Kong na sina Trovador A. Ramos Jr. o James at Lyra Bell A. Ramos o Lyra. Tinuruan niya ang mga ito ng Drachma at mabilis namang natuto ang dalawa. Nang makakuha na ang mga ito ng black belt ay inofficiate na sila ni Trovador bilang mga instructor. Nag-concentrate si Lyra sa administrative level habang si James naman ay nagpatuloy ng pagtitrain hanggang makakuha ng 8th degree sa black belt. Taong 1992, pinaturuan naman ng Cathay Pacific ang mga piloto, flight attendant at management team nito ng Drachma. Ginanap ang training sa gym ng Cathay Pacific Building malapit sa Kai Tak o lumang airport nila. Sina James at Lyra ang nagturo sa mga ito habang nagsusupervise naman si Trovador. Maliban sa regular training ay nagkaroon din ng mga ito ng special anti-hijacking training course. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa talambuhay ni Trovador Ramo? Tingin nyo ba ay natalo talaga niya si Bruce Lee? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.